Sa lahat ng naranasan niya, ito na marahil ang pinakakakaibang sitwasyon. Sanay siya sa tahimik at halos walang nangyayari sa buhay. Kaya hirap siyang intindihin kung ano ba talaga ang nangyayari. Ron for Ronnie. Exactly. Masayang sagot ni Ron na may ngiting aliw sa labi. Ah, ganon. Mahinang sambit ni Harold. Lumapit siya sa aparador at kumuha ng kung anong makita. Isang simpleng itim na shorts at isang lumang shirt. Hey, that's the cue. Para sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo, di ba? Saad niya. Napatingin si Harold sa lalaki. Nag-aalinlangan siya kung sasabihin ba niyang kanyang pangalan o hindi. Pero kung iisipin, hindi na rin naman masisira ng lalaki ang kanyang privacy. Sira na rin lang ito sa simula pa lang. Harold, sagot niya. Cute. Mahinang sambit ni Ron habang sinusuri ng kanyang mga mata ang lalaking nasa harap niya. Hindi naman mahihain si Harold, pero iba pa rin ito kumpara sa pagpapalit ng damit sa harap ng kanyang mga kapatid o sa locker room. Kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng ilang. Pagkaganon pa man, hindi iyon pinahalata ni Harold. Sinabi naman sa kanya ni Ron na magiging ligtas siya kung papayag lang siyang manatili ang lalaki ngayong gabi. Pero walang kahit anong posibilidad na basta na lang magtitiwala si Harold sa mga salita nito. Wala rin naman siya masyadong magagawa. Ngunit kahit papaano, tumanggi siyang magpakita ng kahit katiting na kahinaan. Humarap si Harold kay Ron. Walang mabasang emosyon sa kanyang muka. Isang malinaw na kabaliktaran sa ngising nakapinta sa mukha ng lalaking estranghero. Ibinagsak ni Harold ang tuwalya, dahilan para mapalaki ang mga mata ni Ron sa gulat. Bumaba ang tingin nito. Napataas sandali ang mga kilay, bago niya agad inilayo ang kanyang ulo at ang towel mo. Hindi na nagsayang ng oras si Harold at agad niyang sinuot ang kanyang damit. May isang bahagi sa kanya na pakiramdam niya ay siya ang nanalo sa tagpong iyon. Ano mang ibig sabihin nun? Your phone at ang iba mo pang mga devices. Akin na. Utos ni Ron. Sige. Tumango si Harold kahit na hindi niya gusto na ibigay ang lahat sa estranghero. Wala rin naman siyang ibang mapagpipilian. Kinuha niya ang cellphone mula sa tabi ng kama kung saan niya ito iniwan bago siya maligo. Pinatay niya ito at saka iniabot kay Ron na agad namang isinilid sa bulsa nito. Anong siglo ba to galing? Tanong ni Ron habang iniaabot ni Harold ang laptop niya. May iba pa ba? May fax machine ako. Gusto mo? Ano? Seryoso ka? Napakurap si Ron. Parang 30 taon kang nahuhuli sa panahon ah. Iniwan niyo na mga umupa rito bago ako. Matatanda na sila. Sagot ni Harold. Ah, ganun ba? Bitin na sabi ni Ron habang napabuntong hininga at sinulyapan si Harold. May importante ba dyan? Sabay turo sa laptop. Ah, ah, bahagyang napakunot si Harold. Halos hindi na nga gumagana ang laptop niya. Minana lang niya iyon mula sa nakakatandang kapatid na nabili naman ito sa isang kaibigan. Hindi pa nga ito bumubukas kung hindi nakakabit ang charger. Sa tingin ko, wala naman. Nag-download lang ako ng ilang, Hoy! Hoy! Nakatitig si Harold. Gulat na gulat. Matapos ibaton ni Ron ang laptop sa sahig bago tuluyang tapakan at sirain ito. Natigilan siya. Oo, luma na iyon at bihira niyang gamitin pero kanya pa rin yun. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Harold. Bakas ang pagkasimangot sa kanyang muka. Pwede kong itago sa akin ang cellphone mo pero di ko naman pwedeng isiksik yan sa bulsa ko, di ba? Kibit balikat ni Ron. Parang wala lang. Oy, wag mo akong tingnan ng ganyan ha. Tinanong kita kanina kung may importanteng laman yan. Dagdag ni Ron. Oo, tinanong mo nga. Sabi ko nga eh. Sagot ni Harold.
Bakas ang sarcasm sa boses. Kasabay ng mabilis na ngiting ibinato niya sa lalaking kaharap. Napaka-considerate mo! Salamat talaga! Salamat talaga ha. Huwag ka masyadong emosyonal. May makakain ba rito? Bakit? Yung mga humahabol sa'yo, di ka man lang pinahintulutang mag-stop over sa fast food restaurant? Pwede ka namang humingi ng time out. Balik ni Harold habang papalabas siya ng kwarto. Oh, may anghang ka rin pala, no? Ipapakita ko sa'yo ang anghang. What did you say? Wala, sagot niya. May tira akong pagkain pero hindi yung kasya para sa dalawa. Pwede ako magluto ng tacos. Okay. Simpleng sagot ni Ron na napakunot ang ilong habang papasok sila sa kusina. Bakit ang langsa? Bakit amo itlog dito? Siguro ng itlog na naman yung alaga kong manok. Ano? Ano? Pag-uulit ni Harold, walang mabasang emosyon sa muka. Parang inosente lang. Tinipon ni Harold ang mga sangkap at inayos ang mga ito sa counter, habang iniisip kung anong lulutuin niya. Pagkasuot pa lang niya ng apron, agad na siyang pumasok sa sarili niyang mundo. Dinampot ni Harold ang kutsilyo at sinimulang tadtarin ang mga kamatis. Mabilis at sanay ang galaw. Kitang-kita ang kanyang expertise. 26 years old pa lang siya pero pwede na siyang ihalin tulad sa mga chef na kilala sa TV at magazines. Habang nakatuon ang tingin ni Harold sa chopping board, hindi niya mapigilan ang mga biglang kaisipan na pumapasok sa isip niya. May hawak siyang kutsilyo, matalas, at gamay na gamay niya. Oo, mas matangkad si Ron. Mas litaw ang mga kalamnan at tiyak na masanay pa sa pakikipaglaban kaysa sa kanya. Pero mabilis siya, at hindi rin ganun kalayo ang kinatatayuan ni Ron. Pwede niyang gamitin ang element of surprise. Mahuli sa hindi inaasahan ang lalaki at salakayin ito. Pero, ano naman ang mapapala niya roon? Kahit na magawa pa niyang makalamang at kahit papano'y maagaw ang baril ni Ron, ano naman ang susunod niyang gagawin? Hindi niya kayang barilin o saksakin ang lalaki. Maaari niya lang itong paalisin pero... Pero baka bumalik lang ito kalaunan para maghiganti. Uy, bro. At sinabi na rin sa kanya ni Ron kung ano ang mangyayari sakaling tumawag siya ng pulis. Bro, ang kamay... Bro! Ha? Napakorap si Harold. Nabalik sa ulirat habang nakatingin sa palad na maigpit na nakapulupot sa kanyang pulsuhan. Delikadong lapit na lapit ang kutsilyo sa kanyang mga daliri. Muntik mo nang maputol ang mga daliri mo. Ayusin mo nga. Right. Pasensya na. Salamat. Pabulong na sabi ni Harold. Medyo natigilan pa rin. Pinisil ni Ron ang kanyang mga labi habang marahang binibitawan niya ang pulsuhan ni Harold. Umatras siya ng isang hakbang at bumalik sa dati niyang pwesto. Ilang talampakan ang layo mula kay Harold. Nakatutok na ngayon ang tingin niya sa lalaking abala sa paghihiwa. Waray nag-iingat sa pagiging clumsy nito. Kailangan lang makalampas ni Harold sa gabing ito. Buhay. At bukas, iiwan na siya ni Ron. Hindi man kayang talunin ni Harold si Ron sa suntukan, hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang magagawa. Sinulya pa ni Harold ang mga sili. Bagyang umangat ang gilid ng kanyang labi sa isang iglap. Grabe! Ang bango nito! Si Ron, habang inaayos ni Harold ang pagkain sa plato. Sana kasing sarap din ang itsura. Medyo nagduda ako sa skills mo kanina eh. Lalo na nung muntik mo nang maputol ang kamay mo. Hindi ako muntik maputulan ng kamay. Kontra ni Harold, halatang nainis sa patama sa kanyang propesyon. Pero sa totoo lang, hindi rin naman alam ni Ron kung anong trabaho niya. Okay. Sabi mo eh. Natawa si Ron habang naupo silang dalawa sa pagkainan. Hinintay ni Harold na si Ron ang unang kumain. Nakamasid ng may inaasahan. Dahil sigurado siyang
Hindi magtatagal at parang maglalabas ng apoy sa bibig ang lalaking kaharap niya. Natatawang pag-iisip ni Harold. Ayun na, ayun na. Kumagat si Ron. Biglang tumaas ang kanyang mga kilay sa gulat na nagdala ng isang palihim na ngiti sa mukha ni Harold habang sabik nitong hinihintay ang magiging reaksyon. Sa halip na tumakbo sa gripo para magbanlaw ng bibig, napaungol pa si Ron sa sarap habang muling kumagat. Isa pa. At isa pa. Ah, hindi ba? Ilang segundo lang, ubos na ang buong tako niya. At dinampot pa ang kasunod. Natigilan si Harold. Mukhang may sikmura ng demonyo ang lalaking ito. Kung kaya niyang tiisin ang tindi ng anghang na inilagay ko, ni hindi malang hinihingal kahit isang beses. Sa isip ni Harold. Kinagat ni Harold ang loob ng kanyang bibig bago napabuntong hininga at nagsimulang kainin ang sarili niyang hapunan. Malinaw na hindi niya tinimpla ng sarili niyang tacos kahit kalahati man lang ng anghang na inilagay niya kay Ron. Pero mukhang bigong-bigo ang plano niya. Grabe, ito na yata ang pinakamasarap na tacos na nakain ko sa... ewan, ang tagal na. Sabi ni Ron habang sumasandal sa upuan at inilalagay ang isang kamay sa tiyan. Dapat siguro mag-isip kang maging chef o kung ano man. Dagdag ni Ron habang nagsisimula ng magligpit si Harold ng mesa. Pag-iisipan ko. Sumunod ang estranghero habang dinadala ni Harold ang mga plato papunta sa lababo. Okay lang ba para sa'yo yung timpla? Oh, almost perfect. Siguro konting dagdag na anghang sa susunod. Napakurap si Harold. Bahala na. Umaasa na lang talaga si Harold na sana ay wala ng susunod na pagkakataon.